Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na maayos ang lagay ng 17 seafarers na hawak ng rebeldeng Houthi. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay nakausap na ang kanilang pamilya. Ang karagdagang update mula sa sentro ng balita ni Luisa Erispe, live. Angelique, matapos nga ang ilang linggo mula nang mapabalita na naging bihag ng Houthi rebels ang 17 Pinoy sa Red Sea, ang Department of Foreign Affairs nakapagbitaw na ng pangako na ginagawa na nila ang lahat ng paraan para makasama ng mga seafarers ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas bago magpasko. Mula nang pumutok ang balita na naging bihag ng Houthi rebels ang 17 seafarers sa Red Sea, ang gobyerno wala nang tigil sa layong mapauwi ang mga Pinoy sa Pilipinas. Ayon kay Yusek De Vega ng DFA, sa ngayon mayroon na silang target na panahon para ma-repatriate ang mga seafarers at ito ay bago magpasko. Sana para magkaroon naman ng maligayang Pasko yung mga kamag-anak sa Pilipinas. Pangako po namin sa DFA, kasama yung mga ibang partners tulad ng DMW at OWA at ibang agencies, ginagawa namin ng paraan. Hindi lang namin mabibigyan lahat ng detalye, no? para siguro din natin yung protect natin yung safety ng ating mga seafarers. No? As I said before, we will get them out. Pero ngayon pa lang, may maaga ng pamasko ang natanggap ng mga seafarers. Dahil nakakausap na nila ang kanilang mga kaanak. Tiniyak din ng DFA na hindi sila sinasakta ng Houthi rebels at nakakakain sila ng ayos kahit pa nananatili sila sa barko at ngayon ay nasa port sa southern Yemen. Unti-unti na silang nagkakaroon ng contact with the families. Sinabi ng Houthi rebels sa ating mga contacts na matatawagan nila, makukontak ng mga seafarers yung mga pamilya nila. At totoo naman, one by one nakakakontak para bigyan ng kumpiyansa naman yung kanilang mga kamag-anak na buhay sila. De Vega, katuwang na nila ang iba't ibang bansa sa pagpapauwi sa mga Pinoy. Sa gitna rin kasi umano ng negosasyon sa mga rebelde, natukoy nila na hindi pera ang hinihinging kapalit ng Houthi para mapakawalan ang lahat ng bihag nito. Nais nila ang pagkilala na sila ay isang lehitimong grupo. Pero nahihirapan lang makipagkasundo dahil ikinokonekta ng Houthi sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas ang kanilang ginawang pang-hijack. Ang hinihinging pera sa atin, wala. At kung meron man, yung mga ship owners yung responsible dyan, no? I mean, we don't pay ransom, no? Pero hindi ransom ang hinihingi nila nga they want to send a political message. So, through our partners in the region, we're telling them na, okay, nakuha natin yung mensahe nyo ngayon, kailangan, batay sa international law, pakawalan ninyo yung aming mga seafarers, no? Angelique, sa ngayon ay habang patuloy ang negosasyon dito nga ng Pilipinas sa Houthi rebels para mapauwi itong mga seafarers natin, ay tiniyak naman ng DFA na nabibigyan ng sapat na sahod itong mga seafarers kahit nga sila ay bihag sa ngayon. Merong mga dumadaan sa kanilang bank account o di kaya ay diretso na sa account ng kanilang mga pamilya. Yan ang tiniyak ng DFA at pati na rin yung kanilang pag-uwi dito sa Pilipinas ay may nakaabang ng tulong pinansyal para sa kanila na magmumula naman sa Department of Migrant Workers at pati na rin sa Overseas Workers Welfare Administration. Samantala, Angelique, sa ngayon naman ay 12 pa lang na seafarers yung nakakausap yung kanilang mga kaanak, pero inaasahan ng DFA na sa mga susunod na araw ay maaari nang makausap ng lahat. Itong 17 na to, makakausap na nila ang kanilang mga kaanak. Angelique. Okay, sa kahilingan o kagustuhan na sila'y matrato bilang isang lehitimong grupo, sinabi ba ng Houthi na dapat tanggalin na ang bansag sa kanila bilang isang teroristang grupo? Angelique, hindi kasi yan na talakay ng Department of Foreign Affairs na tanggalin yung kanilang pagkilala bilang rebelding grupo. Pero ang sinasabi kasi daw ng Houthi rebels ay hindi lang sila basta rebelde, kundi sila ay lehitimong puwersa na meron din silang mga pinaglalaban at sinusubukan nga kasi nilang ikonekta yung kanilang ginagawang aksyon dito nga sa gera sa Gaza City at yan yung nagpapahirap sa negosasyon ng
ng DFA para mapauwi lahat ng bihag, hindi lang itong mga Pilipino, kundi lahat. Dahil hindi naman pwedeng yung mga Pilipino lang anya yung kanilang palayain dahil nga sila ay crew doon sa barko at hawak nga nila yung barko. Kaya ngayon ay patuloy yung negosasyon kasama ang iba't ibang bansa para mapauwi itong mga Pilipino. Angelique. Sabi ba ng GFA kung nasa barko pa itong mga Pilipinong binihag at kasama yung iba pang crew members dahil napabalita rin na binuksan na sa publiko at parang ginawang tourist spot itong barkong ito. Tama ba yon? Ang sinasabi kasi ng DFA kanina ay nandoon sila sa port sa Southern Yemen. Hindi naman tiniyak o hindi naman tinukoy itong nandun pa rin sila sa barko pero nandun na sila sa may port sa Southern Yemen. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.